Gumawa po ng kasaysayan si Carlos Yulo. Nakuha po ng ating gymnastics champion ang gold medal sa men's floor exercise ng artistic gymnastics sa Paris Olympics. Unang medalya yan ng Pilipinas sa Paris at ikalawang gintong medalya sa loob ng 100 taong pagsali sa Olympics. At live mula sa Paris, France, nakatutok si JP Sorian. JP. Ivan, Pia, merci beaucoup o maraming salamat. Yan nga po ang sinasabi ng mga Filipino fans na nagpunta rito sa Paris, France para mapanood ng live ang ating golden boy at ang Olympic gold medalist si Carlos Yulo na sa kauna-unahang pagkakataon ay nag-uwi ng gintong medalya para sa gymnastics at nagkaroon nga po tayo ng pagkakataon para makausap ang ating kampiyon matapos ang kanyang makasaysayang laban kahapon dito sa Paris, France. Bawat talon at ikot, pati handstand at split, well executed, malinis mula umpisa hanggang dulo. Ang final landing ni Carlos Yulo, pulido. Kaya mga hurado binigyan siya ng 15 points na sa huli. Kanyang tuluyang nadepensahan, naging emosyonal si Yulo. Ang kanyang pagsalang sa men's floor exercise finals, natumbasan ng ginto. Siya ang kauna-unahang Pinoy gymnast na nakagintong medalya sa Olympics. At sa unang pagtugtog ng lupang hinirang sa 2024 Paris Olympics, tanga ni Yulo ang ikalawang ginto ng Pilipinas sa loob ng isang siglong pagsali natin sa Olympics. Moment na to, first gold medal po ng Pilipinas para sa gymnastics. Si Carlos Yulo, ang golden boy ng ating bansa. Sobrang overwhelming po ng experience na yon. Grabe, lahat ng paghihirap, yung hard work talaga, ayun yung nag-backtrack po sa akin. And sobrang thankful na hindi ako tumigil. And syempre, thankful din and grateful sa Panginoon na bigyan niya ako ng lakas ng loob at pinoprotektahan niya ako and guided po ako. Silver medalist si Artem Dolgopiat ng Israel na bigong madepensahan ng kanyang ginto sa Tokyo Olympics. Ang may dugong Pinoy na si Jake Jarman ng Great Britain, naka-bronze. Yulo gold! Yulo gold! Sa panayam namin, ibinahagi ni Yulo na kinabahan siya sa unang bahagi ng performance. Yung routine ko po today, especially sa first pass ko, grabe, muntik pa ako malaglag talaga. Sobrang kinabahan ako doon. Pero nung natayo ko, parang wait lang, kalma lang. May isa ka pang mas mabigat na, which is yung second pass ko na pass. Ayun, nag-focus po ako. Natayo ko. Nung natayo ko, okay, kaya na natin to. I-stick, landing. Tinry ko po talaga na ma-stick siya. And hanggang huli. Ang presidente ng Gymnastics Association of the Philippines na si Cynthia Carion, naging emosyonal din. An overwhelming victory. On my part, I cried so much. I was so happy. When I held him, we both were crying when he said, because it's what we went through. We went through a lot. Proud rin si Yulo sa mga nakalaban. Magaling po talaga sila and malinis gumalaw. So, ayun din. Actually, hindi ako pinatulog na ito talaga na yung competition na to. Especially itong floor, parang 2 araw na akong kabado talaga. Ang panalo ni Yulo, alay daw niya sa mga Pilipinong biktima ng nagdaang unos. Alam ko maraming pinagdadaanan po yung mga tao sa Pilipinas po. And nag-hope po talaga na manalo tayo ng medalya dito sa Olympics. So wala po magpasalamatan sila sa pagpupuyat, pag-take po ng effort na pagdasal at panoorin kami mga atletang Pilipino. God bless you all po. Maraming salamat po. Nagpapasalamat din siya sa kasama niya sa kanyang Olympics journey. Shoutout sa Gymnastics Association of the Philippines, sa MAG team, and syempre kay Mahal. And syempre sana all may Mahal. Kay Josman, kay Mami, Daddy, and Mami Lani, sa family ni Chloe. Love you all. Sa tatay ko, Mark Andrew, love you.
At Pia, Ivan, mga kapuso, yan, narinig niyo po ang shoutout ng ating Olympic gold medalist. At ngayong araw, hindi pa po magpapahinga ang ating kampiyon dahil muli po siyang sasabak alas 3 ng hapon dito sa France at madaling araw sa Pilipinas para sa kanyang isa pang finals ng aparatos para naman sa vault. Isa po sa mga paboritong aparatos ng ating kampiyon na si Golden Boy Carlos Yulo. Kasabay po niyan halos alas 3 din ng hapon dito sa France ay sasabak po sa quarterfinals ang Tokyo Olympic silver medalist si Nesty Petesio. Kapag siya po ay nanalo doon, meron na po siyang sure medal dito sa Olympics, kagaya po ng sure medal ni Ira Villegas kagabi. At yan muna ang latest live mula rito sa Paris, France at nag-uulat at bilang bahagi ng Philippine Olympic Committee Media. Balik muna sa inyo, Ivan at Pia. So, JP, bukod kay Carlos Yulo, kay Nesty Petesio at kay Ira Villegas, may inaabangan pa tayo, si EJ Obiena. Ano ba ang what's next for EJ Obiena? Nako, yun nga, Ivan, at kahapon nga, makapigil hininga ang performance itong si EJ dahil sa first 60 meters ay hindi niya ito nakuha, pero nalagpasan niya yung kanyang goal matapos makausap ang kanyang coach. Nalagpasan niya ang kanyang target at ngayon po siya po ay nakapasok sa finals. Yan po ay magaganap bukas. So sa bukas po, abangan natin ang Olympic campaign ni EJ Obiena at kaabang-abang din po, bukod kay EJ Obiena, ay ang mga weightlifters natin na sa susunod na 2 araw ay lalaban na rin po dito sa Paris Olympics. Ivan. Okay, so first gold pa lang yan. Marami pang pagkakataon. May pag-asa pa na makakuha pa ng mga medalya ang Team Philippines sa Paris Olympics. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Tiyak na po ang ikalawang medalya ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics dahil nga sa tagumpay ni Ira Villegas. Tinalo po ni Ira via split decision ang pambato ng France sa quarterfinals ng women's boxing 50 kg category. Sigurado na mag-uwi ng bronze medal si Ira kahit matalo pa siya ng pambato ng Turkey na makakaharap niya sa August 7. Silver medal naman kung mananalo siya. At pasok naman sa finals ng men's pole vault ang world number 2 pole vaulter na si EJ Obiena. Na-clear na niya ang taas na 5.70 at 5.75 meters kahapon. Nagtapos naman ang Paris Olympic journey ni Carlo Paalam matapos matalo sa Australian boxer via split decision sa 57 kg quarterfinals ng men's boxing. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.